Diyos marhay na hapon mga katiwala. Welcome po sa PWD in Action digdi sa Radyo Veritas. Ini ang programa na nag-aangat kan boses kan sa tong PWD community, nagdadara nin mga importanteng impormasyon asin nagbubukas nin kamalayan para sa mas inklusibong komunidad. Ako po si Katiwala Karen Altavano, ang sa indong makakaibahan sa hapon na ini. Asin sa ngaran man kan sa kuyang partner si Igso Katiwala Jeremy Cruz, minasabi na PWD man o bako kita gabos katiwala kan Diyos. Mga katiwala, ang unya na bulan in Agosto, ipinagseselebrar niya to ang buwan ng wikang pambansa 2025 na may temang paglinang sa Filipino at katutubong wika, makasaysayan sa pagkakaisa ng bansa. Kaya po, pag-uusapan natin kung paano nagiging tulay para sa pagkakaintindihan at pagkakaisa ang wika. Maging Filipino man yan, Bicol, English, o kahit sign language. At syempre, dakula po ang satuyang pasasalamat takaiba niya to sa satong studio, ang satuyang mga bisita, mga tugang ta, mga brothers hale sa Knights of Columbus, na may dara sa to nin maugmang paglaom sa paaginin sarong inisyatibo para sa komunidad, and Run for a Cause para sa PWD. So stay with us for the next 1.5 hours as we weave culture, inclusivity, and service. So para birta po ipamidbid an sa tuyang mga bisita, baka dagitan ako ni Kuya Romy. An oras po, hinatod yun sa Indo. Kasuba ko kaya di ko na-mention. Pasalamatan ta muna ining mga sponsors. Ang Mark Cafe, ang St. Jude Thaddeus Filipino-Chinese Personal Parish, and Diocesan Shrine. So, ngunyan po mga katiwala, hagadun ta sa satong mga bisita na magpamidbid sinda saro-saro. Yaon po ang microphone sa inutan. Saro-saro po ako magpamidbid. Okay na po yan. Hello, good afternoon po sa gabos na nagdadangog sa Radyo Veritas ngayon na hapon. Diyos maray na hapon po sa tuwa gabos. Ako po pala si Rogelio Berakit. Member po ako ng 3610 ng Knights of Columbus. And at the same time po, ako po ang faithful navigator kang Bishop Labiano Ariola Assembly 1812. So, ngayon po katadiding niya na hapon para at least magtawag ki mga paliwanag para sa tuwang programa. Thank you, sir. Thank you po. So, mga magayunan pati ang mga t-shirts ninda, mga katiwala. Hello. Hello po. Hello, magandang hapon po sa mga tagapakinig ng PWD in Action. Ako po si Victor Makatangay, isa po akong architect at member ng Knights of Columbus 3610. Nandito po kami para muli bumabalik pala ako dito muli sa guesting upang ilahad ulit namin yung bagong programa ng PWD in Action na mamaya is ipapaliwanag namin sa susunod na mga oras. Salamat po. Thank you, Brother Ben. Hello, good afternoon po sa nagnanyog po sa Radyo Veritas. Ako man po si Antonio Yatisado Jr., member po sa Knights of Columbus, sa Roman po na Barangay Gawad po sa IMS Barrio, Barangay 1. Welcome po. Good afternoon, everyone. Ako po si Jose Anuevo as a District Deputy of Knights of Columbus sa L15. Ako lang salamat po, ako lang orgulyo ko na naimbita ako. Naimbita kami digdi sa Radio Veritas sa programa kan PWD in Action. Dahil sa intang sa paghuna mega boss na sana ang samuyang tabang may akomodar
kan mga samuyang kan mga kapalibutan na may kapansanan. So salamat po sa gabos na nag-antabay sa samuya sa hapon na ini. So God bless you po. Hello, good afternoon po. Ako po si Joseph Altabano, member kang 3610 sa St. Gregory Cathedral po. Ako po ang faithful scribe kang assembly kang Fabiano Ariola, 1812 po. So, salamat po mga worthy knights. Okay, salamat po sa aming mga magigiting na Knights of Columbus. Let's now dive into our first segment. Ayan na. Bata ako po, baga maestra. Kamong 5 po, estudyante ko ngunyan. Malayo. Ayan. So, ngayong buwan ng wika, nasabi ko po ini sa Indo na ito to karta, itatahi ita ining buwan ng wika. Ngayong buwan ng wika, pinapaalala sa atin na ang Filipino at ang mga katutubong wika ay haligi ng ating pagkakaisa. Napapaisip po ako kaini mga katiwala na igwaman talaga baga kitang sinasabi tang pambansang wika, yan ang wikang Filipino na kahit meron tayo niyan, bakit kaya hindi pa rin tayo nagkakaintindihan? If you would look around, dakulan po kitang problema. Yan. Example lang po ini iba-iba ang pagkakaintindihan natin kung ano ang maayos na flood control system. Iba yung naiintindihan ng mga ordinaryong Pilipino tulad natin ngayon na para sa atin ang maayos na flood control system, so di kita madidiskwento. Iba man ang pagkakaintindi ng mga ilan lang naman, ilang mga contractors kung ano ang maayos na flood control system, at iba din ang pagkakaintindi ng ibang mga ahensya ng gobyerno na nagpapahintulot sa sinasabing maayos na flood control system. Kaya nagtataka ako, bakit hindi naging haligi ng pagkakaisa ang ating wikang Filipino? 'Di ba? So, hindi naman po 'yun ang pag-uusapan natin, mga katiwala. Example lang po ito, ade. May date man na patama, pero example. Okay. Example lamang po 'yon ng hindi pagkakaisa sa kabila ng iisang wika. So, tingnan natin ito sa lente ng inclusivity. So, if we are going to look at it in the perspective of an advocate, inclusivity means more than just speaking the same tongue. It's about understanding one another. So, hindi ko po sinasabi na hindi na importanteng matuto ng Filipino. Contrary to that, we need to learn more of our language to better understand each other. Lalong-lalo na po sa mga panahon ngayon na mas marami sa ating mga kabataan ang mas matatas o mas komportable sila sa wikang English kumpara sa wikang Filipino. Kung kaya't mas kailangan nilang pag-aralan ang wikang Filipino. May mga tao din po, lalo na yung mga may kondisyon gaya ng autism, na English ang kadalasang ginagamit. From the start that they speak English na po. Kahit na yung mga hindi naman Englishero at Englishera ang mga magulang, yun ang maraming lumalabas na yung mga speaking na bata na may autism or ADHD, English sila. So, para din po sa mga taong may hearing impairment or hard of hearing or pwedeng deaf, minsan ang tunay na wika nila sign language. So, di naman po talaga Filipino or hindi naman sign language or anything that would express what they think, like simpleng gesture or simpleng expression ng mukha. So, language is not just words. It is connection. Tama po, mga brother knights. So, mga katiwala na Knights of Columbus, sa saindo pong organisasyon, sa saindong misyon o sa saindong pagsirbi, paano po nindo nahihiling or paano nindo nasasabi na ang tataramon o ang language importante para nagigiining tulay sa pagkasinarabutan? Anybody po siguro?
paano ba nagiging tulay yung wika sa pagkakaisa? Hello, good afternoon po, Giraray. Ano po? Ini pong komunikasyon, ini po ang pinaka-importante sa gabos na tao sa tuya. Kasi kung mayo kitang maray na grasp sa komunikasyon, dahil po kita makakasettle ki problema and dahil ta matatabangan sa rong tao. Ano po? Bako po gabos na tao ay nakakaintindi sa tuya. Kaya dapat, first of all, dapat maaraman nato ang sadirita, ang satuyang temper, ang satuyang mga gawi-gawi, ang satuyang sabing from heart na tataramon sa sarong tao. Kasi, for example, yung PWD po na day nakakataram, day niya nasasabutan ko, pero igwas siyang intellect na mas mabilis kaysa sa tuya na mga normal. For example, yung facial expression nahiling sa tuyang mata, nahiling sa tuyang mouth baga, ang pagbuka kang sa tuyang ngimot, naintindihan niya po yan. Kaya, kung kita, dahil tataw magsabot sa iya, mas lalong dipisil, po. Kaya, sa tuya, sa samuya po na organisasyon, kung igamang araw kayo na problema, pinag-aadalan po na yan. Bako na basta-basta kita magtaram o magkagawa ki communication sa sarong tao na araw kayo. Dapat, sa tuya mo mas na mag-start na dapat tatao kita ka mga komunikasyon na kaipuhan kang lambang saro. Po. So, dapat sa every organization or kahit sa harong paman, kita, mag-adal mo na kitang maray na magpasabot. Inot pasabuton ta ang sadirita. Dapat turuan ta ang sadirita. Kung paano kita makakapag-communicate ng tama. Kasi inahilin ta na nga sa PWD, sa mga ang situation. Diba? So, kung makadagdag pa kita, sabi nga, be careful of our facial expression, ang body gesture, sa body gesture, naintindihan po ninda yan sa tuya. So, kung minsan, may makaraw po ba kita, diba? Na mas lalong nakakakulog sa damdamin o sa puso kan sarong may kapansanan. Po? Kaya dapat, sa Samuya po organisasyon, saro po inay sa challenge sa Samuya, sa Knights of Columbus, na aramon taan sa tuyong sadiri. Then kung may mga kakulangan kita dapat mag-adal, i-improve ang sa tuyang mga kaaraman so that makapag-share kita effectively ma-address ang problema. Kasi dahil kita makakatabang kung mayo kitang feeling na araw kayan sa inda. Barang hiwalay sa kaluluwa ang pagtabang sa inda, basta lang kita makatao for example, wheelchair, araw kaya. Pero dahil nito naramdaman yung feelings of sabing commitment, and from heart to heart, thank you. Magayunan po sa simbag mo. Sir Knight, Roger. Ayun po, actually nasimbag mo na supando akong apot. Sa maski po baga sa tuyang pag-iristoryahan bilang mga, yun nga, pigsasabit ang mga normal na tao, even with each other, kay puwantang masabutan mo na kung sa inaghahali itong mga tataramon o pag-iro-iro, kan sa tong kauron, bago ta siya masasabutan. Di man po baga basta halimbawa, si Brother Joseph ngaya, ako bilang agom niya, nasasabutan ko, taaram ko kung saan nga gigikan ang pigdataram. Pero bako gabos na tawo, masasabutan, iyo po baga, kay pigmimidbid ta. Ito po ang pigdataram ni Brother Roger na kaipuhan, midbidun ta mo na so tawo bago ta, masabutan